Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'abad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Faisal. So, ang topic natin ngayon is about SARP. Okay. What is SARP? Give me some your idea, what is SARP? If we say SARP, what is ano ang naglalaro sa isip ninyo? Free to answer. What is SARP? SARP, padala yung remittance. O yung panlaba. Hindi yung surf ha, na panlaba, yung nasa banda. SARP. Okay. SARP. Ang ibig sabihin ng SARP sa luga, taripo SARP, sa luga, sabi niya, yati SARPu ala iddati ma'an. Ang SARP ay maraming kahulugan. Ano yung mga kahulugan niya? Al-fadal, ang paghigit, waziyada, o pagdagdag. Arrad, ang pagtugon, wadap, pagbayad, or nakal, paglipat. Paghigit o pagdagdag. Bakit sa sinabing paghigit o pagdagdag? Ang SARP, ang orihinal ng salita ng SARP, na pinagkunan ng SARP ay nagsimula sa salitang sarafa. Ibig sarafa, exchange, pagpalitan. Yan ang ibig sabihin ng SARP, yung pinagmulan ng SARP. Okay, bakit sa sinabing paghigit at pagdagdag? Halimbawa di ba, sa pagnegosyo, sa negosyo, pag tayo nag-ano ng mga products, so inaano natin na yung mayroong dagdag, mayroong higit, mayroong isang higit, mayroong dadagdag. Okay, so yun yung luga. Yung pagdagdag, paghigit, pagtugon, pagbayad at paglipat. Sa stila, huwa bay'u kullu wahidin min iwadayhi min jinsil atman. Sabi niya, ito ay ang pagbenta ng bawat isa mula sa kapalit nito ng parehong mga presyo. Parehong mga presyo. Ano yun yung mga magpagbenta pero pareho ng mga presyo? Ano yung mga halimbawa nun? Ano yung pumapasok sa isip nyo? Pagbenta ng presyo pero pareho sa presyo. Okay, tama. Pero sa pera, halimbawa, papalit ka ng dinar, papalit ka sa peso, so magkapareho siya ng presyo. Magkaiba lang siya ng currency. So, yun. O di kaya, hawabay nakad bil nakad, sabi niya. Ito ay ang pagbenta ng salapi sa salapi. Ayun, nabanggit naman na. At pwedeng gamitin ang salitang buy o SARP sa transaction na ito. Kapag ginagawa natin yung transaction na ito, pwede tayong gumamit ng salitang buy or pwede siyang gamitin na SARP. Okay? Sa SARP, meron siyang mga eksklusibong mga kondisyon para magkaroon ng visa yung SARP. Mga eksklusibong kondisyon. Ano yung mga kondisyon na ito? Mga eksklusibong kondisyon para magkaroon ng visa ang kontrata ng SARP. Una, ang pagkakatulad kapag ang kasarian ay iisa. Kapag ika ang kasarian ng isa ng dalawang bagay, ay dapat magkatulad sila ng kasarian, dapat ay halimbawa. Ano yung mga halimbawa yan? Yung gold, di ba? Magpagpalitan tayo ng gold to gold. So halimbawa, kahit nasabihin natin yan ay 24 karat, ito ay 18 karat, kay brother ay 18 karat, pag nagpalitan kayo, dapat ay paparehas kayo ng timbang. Hindi pwedeng lamang yung kasi 24 karat ito dapat mas mataas ang timbang ng 18 karat. So dapat parehas pa rin siya ng timbang kahit nasabihin natin mas mataas ang presyo ng 24 karat. Kasi ang kondisyon niya ay dapat pag magkatulad at kasarian ay isa. And then, pangalawa, ang pagsakatuparan sa kontrata.
Pag sinabi pag sa katuparan sa kontrata, yung sa panahon na yun, nag-usap kayo at tapos na agad. Halimbawa, sa pag-uusapan nyo, nag-usap na kayo, yung kontrata, hindi na kailangan ng kasulatan o dadampasan. No? Sa panahon na yun, tinupad nyo na agad yung kontrata para matapos o matapos na yung transaksyon. Ang pagkuha sa panahon ng kapulungan sa kontrata. Ayun, ang pagkuha sa panahon ng kapulungan sa kontrata. Sino nakakaalala nung tatlong kiyar? Binanggit ni brother kanina. Kiyar Majlis, Kiyar Shart, Kiyar Aib. Okay, pagkuha sa panahon ng kapulungan ng kontrata, saan siya pumasok? Majlis, sa panahon ng kapulungan. So dapat, doon sa kapulungan, ay makuha na nila yung palitan nila. And then, dapat final ang kontrata. Final na. Wala nang maraming usapan. Halimbawa, bigyan kita ng ang mag-usapan nyo, ipalit ko yung halimbawa, bumili ka ng gold, kunin mo na yung gold ngayon, yung bayad, bukas ko na ibibigay. No. So, dapat final na agad yung kontrata, doon na agad kayo nagbayaran. Hindi na wala nang pagpapaliban. Wala nang pagpaliliban. So, ano yung mga halimbawa ng SARP na eksklusibo lang dito sa SARP? Yung mga transaksyon na mga items na pwedeng eksklusibo lang sa SARP. Yan, halimbawa, gold. Pag sinabing gold sa gold, kailangan, dahil sa sinabi, isang kasarian, so dapat isang, pagka nagkabalitan kayo, walang dagdag o walang bawas sa timbang. Ganon din sa pera, walang jayada, walang At nakapasok dito din yung dates. Mamaya kung lalaman natin kung bakit nakapasok yung dates dito sa SARP. Okay. Ayon kay Abi Minhal, tinanong ko si Bara na anak ni Azib at si Said na anak ni Arqam tungkol sa SARP. Sinabi nila, kami ay mga businessman sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan sila businessman? Businessman saan? Sa Madina. Businessman sila sa Madina sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sarfi faqala. Sinabi nila, tinanong din namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa SARP. At ang sinabi ng Propeta Muhammad, in kana yadan biyadin, pala baas. Kung ito ay kamay sa kamay o kaliwaan, ay walang problema. Wa in kana nasaan, pala yasluh. At kung ito ay nasaan, ay may pagkakaantala, yung nasaan, yung mayroon siyang pagkakaantala. Sa dalawang salapi ay hindi pwede. Hadith na rawahu al-Bukhari. Ang transaction dapat ay yadan biyadin. Kung ikaw ay bibili ng gold, dapat yadan biyadin, kamay sa kamay. Okay. Kung halimbawa makikipagpalit ka ng pera sa exchange, dapat ay yadan biyadin. Kung ito ay pagkakaantala, sabihin na ito ay hindi pwede. Okay. So, yun. Kilala ko yan, Saan? Hindi, wala yung connection. Ipinlex ko lang si brother kasi yung usapan is gold. Si brother yung trabaho sa gold. Kasi, wala. Kala ko darating ngayon, magpapaalam sana ako eh. Okay. Mayroon kasi akong tanong. Inilabas ko lang ito, pero meron akong tanong. Halimbawa, si brother, nakita natin sa Facebook, naka-online. Nag-alok ng gold. Ito, sabi niya, 24 karat, ganito ang timbang, 20 KD, 25 KD lang. Ngayon, umorder ako. Tumawag ako, brother, order ako. Sabi ko, order ako. Ngayon, okay na, in-order na ako, mine. Di ba? Uso sa online yung mine. Umorder ako ngayon sa kanya. Ngayon,
pagka-order ko, hinatid na sa akin yung gold, nagbayad na ako doon sa nag-deliver. Ngayon ang tanong, pwede ba yung transaction namin na yun o hindi? Hindi pwede. Hindi daw pwede sabihin natin. Hindi pwede? Hindi pwede. Ah. Si anong kausap mo, tapos may nagtaong deliver. Ah. Iba. Bukod doon, kasi pay ang ginawa nyo eh. Iyan yung SARP. Palitan, Dalawa ang dapat nilagay. nasa same match nasa kapulungan yung lugar. Kaya, madulus. Kaya sinabi mo kanina, yung sinasabi mo na yan, sabay ang papasok, hindi yan sa SARP. Alin? Yung sinabi mo na yung example na yun, sabay yun eh. Sabay. Yan, tanong niya lang doon, pwede ba yun o hindi? Hindi nga pwede. Uno, hindi siya, hindi. Hindi. Pumasok siya sa... Wala ko tinatanong kung pasok dito sa SARP. Ang tanong ko kung pwede ba yung transaction namin. Hindi pwede bro. Dalawa yung hindi pwede. Nawala ng visa. Hindi, may tanong ako. Bakit ikaw nagtanong? Di ba kami sana? Mamaya, magtanong kayo. Mamaya. Okay. Siya muna na yun. Dalawa bro, ang dahilan na hindi pwede. Bana? Dahil dapat yadan via din Ah. at gold sa gold. Ginto sa ginto, no? Ginto sa ginto. Hindi, pera. Pwede man pera sa gold, di ba? Oo, pwede. Kung doon nakasulit. Okay. Pera sa pera. O ito. Yadan biya din. Sabi mo, kamay sa kamay. O kasi pera sa gold. O nung pagdabalik dating ng deliver, inabot ko yung pera, inabot niya sa akin yung gold. Yadan biya din. Tatanong ko sa iyo mamaya yan. Apa? Wala pa nga nasagot. Tama. So, okay. Hindi siya pwede kasi yadan biya din. Yadan biya din. Okay, isa pang tanong. Isa na lang, ha? Meron akong coins. Lumang coins. Uso sa Pilipinas, ha? Uso sa Pilipinas yan, kay Boss Toyo. Di ba, yung 20 pesos na may 19 na ano? Yung 20 pesos na ganun. Yung coins na siya. Hindi, 20 pesos. Coins na siya, ganun. Oo. Binanta ko ngayon kay brother kasi bibili niya ng 10,000. 20 pesos na coins, ha? 20,000 or mas mataas pa. Kasi gustong-gusto nga niya makakuha niya. Kasi limited yun eh. Yung may tatak na ganun, limited lang. So, ang question, pwede ba natin gawin yun? O pwede ba yung transaction na ganun? Ibinenta ko 20 pesos. 20 pesos. Yung bariyang coin sa Pilipinas, meron kasing mayroong date o years na nakalagay doon. Tapos, pag binenta mo, kasi limited lang yun. Binibili ng 10,000, 20,000. Pwede benta. Pwede. Kasi ang ano yung bentahan eh. Oh. Binibili. Ang usapan nyo ay SARP. Kung sa SARP pera sa pera, palitan yan eh. Ah. Kung 20 pesos to, Ah. papalitan mo rin ng 20 pesos kahit na ano pang tagal niya, kahit pa yan ay antique. Okay. So, kung SARP ang pag-usapan mo, papalitan mo lang ng parehas ng 20, 20 rin papalit mo. Okay. Pero yung sinasabi mong sample na yan ay sabay papasok. Sabay. Kasi binibenta mo, yung sabay ka kung kasi sa SARP. Magpalit na siya ng bike. Buy na rin ko. Nakita natin ganito lang talagang malakas yung ulo na sa bike. Sabay. Sabay. Stila. Okay, sino ba? Sino?